Si Lauren Wasser, isang modelo at aktres. 2 taon lamang siya nang magsimula siyang maging isang modelo. Ngunit noong taong 2012, sa edad na 24, sa kalagitnaan ng pamamayagpag ng kanyang modeling career, sa di inaasahang pagkakataon ay may dumating na malaking dagok sa kanyang buhay. Isang araw ay natagpuan na lamang si Lauren sa kanyang apartment na walang malay at nag-aagaw buhay. Si Lauren ay nagpositibo sa toxic shock syndrome, isang rare but life-threatening condition caused by certain types of bacteria. Dahil dito, upang mailigtas ang kanyang buhay ay kinailangang putulin ang pareho niyang binti. Ngunit sa kabila nito ay ipinagpatuloy pa rin ni Lauren ang pagmomodelo at kilala na siya ngayon bilang the girl with the golden legs dahil sa kanyang gintong prosthetic legs. Sama-sama nating alamin kung ano ang toxic shock syndrome dito lang sa Say ni Doc. At kaugnay po niyan upang bigyan tayo ng libreng telemed tungkol sa sakit na toxic shock syndrome. Makakasama po natin ngayon si Dr. Joseph Adrian Buensalido, isang infectious disease specialist. Morning, Doc. Welcome po dito sa Rise and Shine Pilipinas. Good morning sa inyo at sa mga nanonood at nakikinig. Good morning, Doc. Maaari niyo po bang pakipaliwanag kung ano yung TSS at bakit konektado ito sa paggamit ng tampon? So, ang toxic shock syndrome or TSS, isa siyang sakit galing sa isang bacteria, no? Pero there will be a couple of bacteria that can cause it, no? Yung pinaka-common, yung tinatawag na group A Streptococcus or Streptococcus pyogenes, yung isa pa niyang pangalan, no? Common siya sa atin, nasa balat natin yan, minsan nasa bibig natin, nasa around the vaginal area, the skin near the vaginal area, no? So talaga siyang nakatira sa ating katawan, no? And then there's this second bacteria called Staphylococcus aureus, no? Pwede din siyang makakos ng toxic shock syndrome. Ang nangyayari, itong mga bacteria, able sila or kaya nilang mag-produce ng mga biologic products, toxins, no? Toxins sa katawan. At pag yung toxin na yon enough, no, na tinawag yung immune system, minsan yung immune system nag-overreact, no? Pag nag-overreact yan, nagpapadala ng sundalo, ng inflammatory cells, no? At nagko-cause ng shock. Pag sinabing shock, bumabagsak na yung blood pressure. And that becomes life-threatening. Pag bumagsak na din yung blood pressure, nagsisimula na magkaroon ng organ dysfunction, no? So marami tayong organ sa katawan. Pero pag nagkaroon na ng problema dahil sa infection, nagkaroon na ng problema sa different organs such as kidneys, liver, yung blood cells natin, no? Doon na nagsisimula yung pagiging life-threatening at pwedeng mamatay sa toxic shock syndrome. Okay, Doc, ano yung sanhi nito? At sino-sino po yung mga at risk na magkaroon po nito? Ito po ba sa edad, sa mga mid-20s o yung mga adult na o mas common siya sa mga bata? So yung sanhi is of course an infection, no? Or pagkumpul-kumpul ng bacteria, no? Na-mention nyo kanina yung tampon. Nung bago pa lang yung tampon, syempre merong mga bagong brands, no? Tapos yung mga hindi pa masyadong developed, no? Yung mga super absorbent talaga na mga tampon dati, no? Nakita nila na yung dugo na naiipon sa tampon, may nahahalong bacteria at pag nagkumpul-kumpul yung bacteria, occasionally it produces, yung mga bacteria will produce toxins, no? And yun nga, stimulate yung immune system, no? Pero any infection actually can cause it, no? Like for example, any skin infection, any throat infection, pwedeng doon manggaling, pero very, very rare siya. Kumbaga parang malas lang. Marami naman sa atin nagkakaroon ng bacterial infection ng throat, ng balat, pero hindi tayo nagkakaroon ng toxic shock. Pero may mga infection na talagang nagpo-produce, unfortunately, ng maraming toxins and it stimulates the immune system to overreact, causing the inflammation or widespread na pamamaga ng katawan and causing the shock and possible life-threatening. At yung sa tanong sa which people, no, are prone, no? Sino yung mga risk? Yung mga matatanda usually, kasi nga yung kanilang immune system medyo mahina na. Mga diabetic,
yung mga alcoholic na may mga liver problems already, no? Sila yung mga pwedeng magkaroon, mas mataas yung tsansa na magkaroon nito. Dati nga, yung mga nagtatampuan, dahil bago pa lang, sila yung nakita. Pero of course, with development, bumaba na rin yung risk sa tampon use. Doc, eto, paano malalaman ng isa o ano yung mga sintomas ng TSS at ano yung mga komplikasyon na maaaring mangyari sa mga tao may TSS? Okay, so symptoms muna, no? So first symptom is, syempre dapat may infection siya, and common symptom is fever, no? So fever, at depende din sa type of infection, no? Kunwari yung infection ninyo ay galing sa balat, mamumula yung balat, sasakit yung balat, mamamaga yung balat, no? Kung sa throat naman, minsan makikita nyo pag tumingin kayo sa throat ninyo, syempre masakit yung throat. Pero pag sinilip yung throat, mapulang-mapula, minsan may nana, no? And then lumalaki yung butas kung saan dumadaan yung ating pagkain, medyo parang nagiging narrow, lumiliit, no? So but again, toxic shock syndrome, lagnat, of course, rash, pwede magkaroon ng rash, yung pamumula ng katawan. Minsan yung balat, pwedeng parang natutuklap yung balat, no? And then, pag nakita kayo ng doktor, malalaman ninyo na, uy, ang bagsak na pala yung blood pressure ko. And of course, yung complication niyon is yun na nga yung sinabi ko kanina, many different organs can be affected, meaning yung liver pwedeng mahirapan, yung kidneys pwedeng mag-fail, pwedeng mawala na sa sarili, no? Tulog na ng tulog. Ito yung mga malala na kasi nga, ang toxic shock, pag nagsinabing shock kasi, that is one of the real medical emergencies, no? And of course, yung pinakapangit na outcome will be death or pagkamatay. Okay, Doc, sa bansang Japan po ay napabalita na tumataas sa ngayon ang kaso ng streptococcal toxic shock syndrome. Ano po ba yung pinagkaiba nito, Doc, sa normal na TSS? Dapat ba tayong mabahala sa pagdami ng kaso nito sa Japan? Well, wala naman siyang pagkakaiba, no? At the moment, it looks like the usual toxic shock syndrome. But when I say usual kasi, hindi rin naman siya talaga common na common. Napapansin lang nila na tumataas yung mga kaso, no? Pero hindi rin siya ganun kataas talaga, no? It's just it's more than the previous year, for example, no? Kaya lang, ang maganda naman dito, although siyempre ayaw natin na tumataas yung mga toxic shock syndrome cases, no? Hindi kasi siya yung nakakahawa tulad ng coronavirus, no, measles, no? Hindi siya yung ganong klaseng type, hindi siya airborne, hindi siya droplet dun sa mga nilalabas natin through our mouth, no, our saliva, no. So, many times kasi talaga yung group A strep na yan or yung bacteria na yon or yung Staphylococcus aureus, nasa katawan na natin yan eh. So, many people have been trying to analyze kung bakit dumadami yung kaso sa Japan, no? Of course, one is probably baka mas nanonotice lang, no? But there are some theories na baka after the pandemic, medyo bumaba yung hygiene ng konti, no? Okay? But sa totoo lang, hindi pa talaga alam if why there has been an increase. But I don't think it has to be, hindi kailangan nating mabahala, matakot masyado. Kasi lahat naman tayo nagkaka-infection. At merong pa isa-isang infection lang na lumalala at nagiging sobra than others. And yung isa doon ay nagiging toxic shock syndrome. Alright. Doc, eto, paano to ginagamot? Paano ang treatment dito? Surgical ba to, nadadaan sa gamot? At higit sa lahat, paano ito may iwasan? Okay, so marami, of course, infection to, no? It's a bacterial infection. And yung complication na lumalala nga because of yung immune system nag-overreact. So ang first na kailangan gawin is bigyan yung pasyente ng antibiotics. Okay? And usually, 2 antibiotic yung binibigay namin. Kasi yung isang antibiotic direktado, it targets yung sinabi ko kaninang group A streptococcus or kung staphylococcus yung problema for staphylococcus, no. Pangalawa, usually nagbibigay din kami ng second antibiotic, no. Kasi usually pag toxic shock syndrome, kailangan nasa ospital yan talaga. It's a medical emergency, kailangan bigyan ng second antibiotic. Kasi meron kaming isang antibiotic na meron siyang anti-toxin effect. Okay? So, yung isa para patayin yung bacteria, isa papatayin din yung bacteria but also for its anti-toxin effect.
Sometimes yung mga grabe, kinakailangan yung tinatawag naming immunoglobulin, no? Para talaga kang additional medication para labanan yung mga toxins, no? Tapos kung kailangan operahan. Like for example, yung naging case kanina, no, yung sinabi niyong model, no? Most likely nun, yung kanyang source of infection, yung skin and soft tissue niya, talagang sobrang infected na kinailangan na ng surgery. Meaning tanggalin yung source of infection. No? But many times, hindi naman umaabot sa surgery. But there are also cases na kailangan talaga yung surgery pag kailangan tanggalin. Ang dami-dami kasing infection kailangan tanggalin. No? So, paano ma-prevent? Siyempre, dapat kailangan malinis tayo sa katawan, no? Naghuhugas tayo ng kamay, no? Naliligo tayo, no? Para yung bacteria natin sa katawan hindi dumami ng dumami. Kasi sa totoo lang, meron talaga tayong normal bacteria. At kasama nga yung group A strep, yung Staphylococcus, sa ating normal bacteria. Pero wag naman natin sila padamihin para hindi sila maging aggressive enough to cause an infection. Dapat yung just the right amount of bacteria. At paano natin makukuha yon? Yung just the right amount of bacteria, it's by being hygienic, no? Yung being malinis sa ating katawan. Ayan, bagamat ito'y sakit na nakukuha ng mga kababaihan, importanteng nalalaman natin yung mga ganitong uri ng sakit para ipaalam din natin sa mga mahal natin sa buhay at mga kaibigan natin, mga kababaihan. Tama, Audrey. Ito, maraming salamat, Doc Joseph Adrian Buensalido, sa pagbibigay ng libreng telemed sa ating mga ka-RSP. Again, thank you, Doc, and stay safe. Walang anuman, good morning.